Gabi po at magandang umaga sa iba nating mga kapatid. Anumang oras meron kayo sa inyong kinalalagyan po. Kapatid na Jeriel, kumusta kayo dyan? Magandang hapon po, magandang umaga sa lahat, magandang gabi kung saan man kayo naroon. Narito po Oh, tayo ngayon, nasa West Coast na uli, kapatid ni Erning, nakabalik na po tayo dito sa West Coast. At mabuti sa naman. tulong ng Panginoon ay atin pong natawid yung mula sa East Coast, balik dito sa West Coast. Yan, nakapagdalaw sa mga kapatid natin at tayo nakapagsagawa ng pagsamba rito. Bueno, Opo, ang ating paksa, kapatid na Jeriel, ay the Bible is useful for correction. ayan. O yan, maganda po yan. Pero bago tayo mag-umpisa, tayo po muna ay mananalangin. Dakilang Ama, Yahuwa na makapangyarihang kapo sa lahat. Patuloy mo sanang pakinggan ang aming pakiusap at ang aming pag-aalay na ang aming pong pagtanaw ng utang na loob sa iyo sapagkat napakabuti mo po sa amin sa kabila po ng lahat ng mga pangyayari sa aming paligid. Hindi mo kami idinadamay sa kapahamakan. Ang katunayan, narito kaming muli na mga magkakapatid, tulong-tulong na kami po ay patuloy na namamahagi ng iyong mga aral na aming sinasampalatayanan. Dahil dito amin pong ipinamamanik sa iyo. Sana Ama, patuloy mo kaming sasamahan upang ang malantad ay hindi ang aming sarili, kundi ang mga aral mo, ang mga katotohanan dapat po naming malaman at maituwid mo kami sa aming mga pagkakamali na taglay noon nung kami nasa institusyon pa upang matupad po ang restorasyon sa paraang maibalik mo kami sa tamang aral, dalisay na katotohanan na nakasulat po sa Biblia. Aman Diyos, patawad po sa aming mga pagkakasala at patuloy mo sana kami iugnay sa diwa, sa isipan ng aming pinakapuno, ang Panginoong Yahushua na siyang aming sinusundan. Ito'y aming hinihiling at buong pusong amin na pong tinanggap sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Magandang gabi Ayun, po, kapatid ni Erning. gandang gabi po. Ayan, Ayun, ipapupo na lang natin sa ating mga taga-subaybay, lalo na po yung mga kaanib doon sa relihiyong pinanggalingan natin, ano, yung mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Ngayon, kinikilala pa rin namin kayong kapatid namin sapagkat kayo ay kasama sa mga tinawag, pero kinakailangan kayong piliin. Kung napunan ninyo ang panalangin po ng ating kapatid na Ernesto Atadero, ang kapatid na Erning, sinabi niyang iugnay tayo sa espiritu, sa isipan o sa diwa ng tagapamahalang pangkalahatan na si Yahushua, na siyang Kristo. Hindi katulad doon sa institusyon, pag sinabing iugnay doon sa isipan noong tagapamahalang pangkalahatan nila. Hindi ba ganun yung kapatid na Erning? totoo yun. Tandaan po natin sa Biblia nakasulat, magkaroon kayo ng isipan na katulad ng sa Kristo. Yun Tama. ang nakasulat. Pero ang pinakain sa atin, magkaroon tayo ng isipan katulad nung tagapamahalang pangkalahatan daw. Yan po ang pagkakaiba. Huwag kayong magdaramdam. Ang ating po layunin dito ay alamin ano ba talaga ang nakasulat. Ano ba talaga totoo. Hindi yung sino ba tama sa inyo? Hindi. Ano ang talagang tama? Yan ang layunin ng programang ito. Kaya po, sa mga taga-subaybay ng programang ito'y ika-108 episode na. Isipin nyo, kapag na Erning. Napakarami na nating natalakay. O, 108 na paksa ang ating tinalakay. Kaya mula noong tayo ay pahintulutan ng Diyos na magpatuloy bilang mga pinili na niya mula doon sa mga tinawag niya, ay isipin nyo, naka 108 tayong episode. Ang dami na nating natutunan. Kaya mamaya, sasabihin natin kung bakit binabanggit natin ito. Sige po, kapatid na Erning, magsimula tayo sa ating paksa. Actually, yung sinabi ng kapatid na Jeriel ay angkop sa ating paksa eh. The Bible is useful for correction. Ayan. Kaya kinokorek lang tayo na ang ating dapat na isipang ugnayan, isipan, hindi ninuman, kundi ang isipan ng Panginoong Yahushua.
sapagkat siya'y banal. Yung tagapamahalang pangkalahatan nila, wag naman kayo magagalit. At nasa Biblia naman po yun di ho ba? Hindi naman tayo banal Katulad nung ating nakaraang pag-aaral, kapatid na Jeriel, ang ating sinundan, yung natutunan natin sa institusyon na doon sa ating tanong na meron bang taong banal na namatay at nang siya'y namatay, umakyat ba ang kanyang kaluluwa sa langit? Ang ating binabasa noon, yung nakasulat sa awit 86:2, nang Yes. nakasulat doon Ama, ingatan mo ako sapagkat ako'y banal. Mhm. Ngayon, yan po'y kukontra sa pahayag ng Haring si David ano katunayan? Basahin po natin ito sa aklat po ng Psalms. Ayan, Have kapatid na mercy Jeriel. on me. Ayan. Sabi niya, have mercy on me, O God. According to your loving kindness, according to the greatness of your compassion, blot out my transgressions. Blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my wickedness. Ayan sabi ni David. Wash me thoroughly from my wickedness and guilt and cleanse me from my sin. Ayan. For I am conscious of my transgressions. Conscious siya doon sa mga kasalanan niya. And Yeah. I acknowledge them. Ayan. Yeah. Ina-acknowledge niya yung mga kasalanan niya, yung kanyang mga pagkakasala, pagkukulang. My sin is always before me. Ang tao ganyan po talaga 'Di ba? Laging nagkakasala Against you. You only have I sinned and done that which is evil in your sight, so that you are justified when you speak. Your sentence and faultless in your judgment. I was brought forth in a state of wickedness, in sin, my mother conceived me, and from my beginning I too was sinful. Ayan ang sinasabi ni David. Ha? Contradiction yung ipinakakain ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo doon sa pandoktrina. Nasa pandoktrina nila yan Ang sinasabi nila, meron bang santo? Ang santo ba umaakyat sa langit? Yun ang tanong nila Di ba? Oo. Tinerning? Umaakyat ba Sinasay, kayo sa langit yung santo? Okay, mm, pero bago natin sagutin yun, kapatid na Erning, di naniniwala pala sila sa santo. Di ba? yeah. Hindi natin napupuna yun nung tayo iglesia pa ni Cristo Bakit Yeah. ka mo? Kasi nga tiwalang-tiwala tayo dun sa nagtuturo, hindi natin siya kini-question O ngayon, ito, tanong ng mga Bereano. 108 na po ang aming episode. 1001 ang itatanong namin sa iyo, brother. Wala ka Dami po namang yan. sinagot kahit isa. Di ba? Doon sa mga tinatanong natin doon sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, wala siyang sinasagot kahit isa. Ano ang kanyang sasabihin doon sa mga miyembro niya? Huwag niyo pakinggan yan, dalawang yan. Bakit? Rebuilding ministro yan Anong klaseng sagot yun? Sagutin mo yung tanong. Legit yung tanong Hindi ba? Una, bakit ka tagapamahalang pangkalahatan? Ikaw ba pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan? Yan lang yung tanong namin. Ba't meron kang talaan na ikaw magtatala sa lupa at para matala sa langit? Ikaw rin magbubura sa lupa para mabura sa langit. Paano mo naging paano naging talaan yung Mateo 18:18? Ayan ang mga tanong natin, kapatid na Erning di ba? Hanggang ngayon walang sagot. Walang sagot yan. Pero marami na doon sa mga Iglesia ni Cristo nakikinig sa atin, sumasama sa atin. Bakit? Sapagkat hindi nga masagot yun yung ang isang kasama nila na sabi nga, mga ministro pa nila. Ano sabi sa atin? Wala akong sagot dyan. Hindi kaya sagutin yan. Mga ministro na ninyo yan, hindi raw kayang sagutin yan. Kita nyo? Kaya mahalaga, magsaliksik kayo. Ayan, yung sinasabi nyo tungkol kay David. Si David Anyay, banal. Kumukontra sa sinasabi ni David dito Sinasabi Mhm. nyo, si David Anyay, banal. Kaya kahit banal siya, pero hindi siya umakit sa langit. Yun ang konklusyon nila Yeah. Bakit ba nila ginamit yung kapatid na Erning? Ang layunin nila ron para sabihin na ang mga kaluluwa ng mga di umano'y santo ng Katoliko ay namamatay at hindi umakyat sa langit. Ay ibig sabihin ay umaakyat daw sa langit. Yun ang ibig sabihin. I want to Yeah. rephrase my words, no statement ko. Na para sa kanila, mga santo ay pag namatay ay beatification, dadaan mo na yan sa beatification and canonization. Pag Mhm. na-canonize na ang isang taong Katoliko naging santo, aakit daw sa langit.
Kaya natin binabasa sa atin yung 86:2 ng awit para sabihin, sinong isa sa mga banal na namatay, pero nang mamatay, hindi umakyat sa langit ng kanyang kaluluwa. Yun, binabasa natin yung awit Yun. 86:2. Oo. Tama. Yun ang sinasabi natin. Sino anyang santo? Banal. Kasi banal. Nakakita ng salitang banal. Holy o santo, O, sabi ng mga iglesia ni Cristo. Pero hindi umakyat sa langit. Pero santo. O hindi o kita mo naniniwala na, ka sa santo. Di ba? naniniwala sa sato. Santo pala Ngayon, si David. Pero hindi yeah, umakyat nga lang sa langit. hindi. Pero ito po yan. Katulad po, kapatid na Jeriel, nung Mateo 18:18, ang ginagamit nila ay dating salin na kung sinong itala nyo sa lupa, ang sino mang talian nyo sa lupa, tatalian sa langit, ang sino mang kakalagan nyo sa lupa, ay kakalagan sa langit. Na yun ay salin na pabor sa gusto nila. Yan. Para ma-justify nila ang kanilang pagtatala, ginagarang daw. Nung kausap ko rito manggagawa, ang sabi niya, God respects His administration. Ganon. Sabi ko sa kanya, paano kung pasya ng administration nyo ay mali? Will God still condone or respect? Hindi siya nakasagot eh. Di ba? Ang ibig lang sabihin, ang mga ginagamit nila mga talata, yung bang papabor sa kanila, nagiging arbitrary sila, nagiging bias sila. Yeah. Bueno, ano po ang tamang salin? Sapagkat itong si David ay talagang he admitted na talagang siya nagkasala. Marami siyang transgression sa Panginoon Diyos. At ang sabi niya, and I acknowledge them. My sin is always before me against you. You only have I sinned and done that which is evil in your sight. Ngayon, ano ang nakasulat sa Amplified sa 86:2 ng Aklat ng Psalms? Let us go there. Ito nakasulat. Ito. Nakasulat ba, holy? Ito. Abtag muna. Abtag. Abtag Yan ang muna. sinabi Yeah. nyo sa abtag, sa Tagalog. No? Sige O po, yan ang kapatid ginagamit Eric, yung nila. abtag muna. May papupuna tayo dyan. Yan. Ingatan mong aking kaluluwa sapagkat ako'y banal. O ikaw na Diyos ko, iligtas mong ang iyong lingkod na tumitiwala sa iyo. Ito yung Yan, ginagamit po ginagamit. natin eh. Yan ang Dati. ginagamit eh. Yan ang Ako'y banal. ginagamit ng mga iglesia ni Cristo. Ayan, Oh. sabihan niya ni David, siya ay banal. Hindi niyo ba napuna yung salitang ito? Dapat punahin natin yan eh. Salita yan na nagmamayabang sa Diyos eh. Hindi naman talaga siya. Hindi yan ang katangian ni David. Sapagkat si David, kaya sa pinili ng Diyos, pag pinag-aralan niyo yung kasaysayan ni David, siya sa kanilang magkakapatid, siya yung pinakabata, siya yung mababa kalooban. Hindi ba? Yeah. Siya yung mababa kalooban. Ito ba, sasabihin ng isang mababa kalooban, yung kanilang panalangin niya sa Diyos eh, ako'y nagkasala sa iyo, ako makasalanan ako, sinasabi niya. Tapos sasabihin niya sa Diyos ito, Ako'y ingatan banal. mo aking kaluluwa. Isipin mo yan ha. Tapos ano sabi niya? Sapagkat ako'y Sapagkat ako'y banal. banal. O ibahin natin. Kasi kung basahin natin yan noon sa iglesia, ingatan mo ang aking kaluluwa sapagkat ako'y banal. O ibahin natin ang tono. Ingatan mo ang aking kaluluwa sapagkat ako'y banal. O ikaw na Diyos ko. Ha? Iligtas mo ang iyong lingkod na tumitiwala. Nag-uutos eh. Na Isipin mo yan para, sa talatang yan. Hindi ba? Hindi nakikiusap. Nag-uutos. Yan ba sa palagay nyo? Na yan ang talatang ginagamit natin noon sa Iglesia ni Cristo. tama Para ba yan? yung banal daw eh, o yung santo raw eh, hindi umakit sa langit. Ayan si David. Tapos ang kasunod na babasahin yan eh. Si David namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingan Hanggang hanggang sa ngayon. araw na ito. O yun ang Yeah. kasunod nilang babasahin eh. O kita Yeah. nyo, si David anya, santo, pero hindi umakit sa langit. Ang galing ng twist. Hindi ba? Yeah. Pero ito ang tanong natin. Ito ba talaga sinabi ni David, kapatid na Ernest? Basahin natin, kapatid na Jeriel. Ito sa Tingnan Amplified. natin yung magandang salin. Yung saling may paggalang. Yeah. Ayan. Protect my life, soul. For I am godly and faithful. Yun ang sinasabi niya. I am godly and faithful. Oh, you, my God, save your servant who trust in you, believing in you, and relying on you, confidently committing everything to you. Ayan, yan ang Yan. mababang loob na panalangin. Oo, Yan ang mas godly. tamang salin. Di ba? Hindi yung, ingatan mo kaluluwa ko, sapagkat banal ako. Naku, ang sama na. Bakit? Mayroon bang banal maliban sa Diyos? Samuel, nakasulat. Ayan, Ayun. sa Samuel, 2:2. There is no one holy like the Lord or like Yahuwah. There is no one besides you. There is no rock like our God.
Ayan ang nakasulat. There is no none holy. Walang holy na sino pa. Yeah. There is no one holy. Sabi ng Biblia. Ayan, tandaan natin yung talatang yan, ha. Nakasulat sa Samuel, there is no one holy like Yahuwah. Di Ayun. ba? Sa makatwid, kapatid na Jeriel, tama ang ating paksa. The Bible is useful for correction. Correction. Kaya tayo itinuwid, no? Ng Yeah. ating unang tema. Yan ang ating unang tema, correction. Ito pa, mga kapatid, ang sunod nating tanong ng mga Beryano. Oh, did Christ ever call himself Christian? Ayan pa. Tinawag ba ng mga apostol ang kanilang mga sarili na mga Kristiyano? Ayan ang magandang mga tanong na yan ay talagang napag-aralan na natin, pero atin pong riripasuhin ito, kapatid na Jeriel. Dagdag kaalaman. Ano po? Ito, bueno, una sa lahat, kapatid na Jeriel, meron po tayong mababasa sa Biblia na Kristiyano. Pero sino ang tumawag sa kanilang Kristiyano? According dito po sa isang ano natin, sa ating referensya, according to Acts 11:26 in the New Testament, the followers of Jesus ang sabi rito, were first called Christians by Gentiles in Antioch, Syria, sometime between 60 to 70 AD. The name may have been intended as an insult. The New Testament believers often referred to themselves as brethren. Hindi Christian, as disciples. Hindi Christians or saints instead. Other early names for Jesus' followers include people of the way or followers of the way. Because who is the way? Yahushua. Our Lord Yahushua said, I am the way. So never did the apostles call themselves Christians. Also, our Lord Yahushua, during his lifetime on earth, he didn't call himself as Christian. Anong tawag niya sa sarili niya? I am the way. Hindi niya sinabing, I am a Christian. Kapatid na yan. Ngayon, ang tanong ito, mga kamahal na kapatid, ano ang pahayag ng ating Panginoong Yahushua para tayo naman po'y matuto na sumunod din sa Kanya? Ito kasi ang pahayag niya. Next slide. Ito po. Ayun. That is because what I taught was not from myself. The Father who sent me told me what to say and what to teach. Ayan, liwanag na sabi ng Panginoong Yahushua niyan. Sabi niya, that is because what I taught was not from myself. Hindi galing sa akin yung mga tinuturo ko. Yan sabi niya. The Father o ang Ama who sent me, na nagsugo sa akin, told me, sinabi niya sa akin, what to say and what to teach. Kung ano dapat kong sabihin at kung ano dapat ko ituro. O sino nagsasabi sa kanya? Pwede ang kanyang ama. And I know whatever he says to do will bring eternal life. Ayan. So, the things I say are exactly what the Father told me to say. Ang linaw ng pahayag ng Panginoong Yahushua niyan. Kapatid na Jeriel, ang Panginoong Yahushua ay follower ni Yahuwah. Exactly. Ngayon, ang isinugo ni Yahuwah para ating sundan ay walang iba kundi si Yahushua. Tama. Kaya ang tawag sa mga sumusunod kay Yahushua ay followers ni Yahushua, hindi Kristiyano. Sapagkat ang salitang Kristiyano ay ginamit po yan ng mga Gentiles na taga-Syria sa Antioquia na bilang pang-insulto sa mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, katulad ng ating napag-aralan na. Kaya, ito hamon natin. Meron ba kayong maipakikita sa talata ng Biblia na tinawag ng Kristo ang sarili niya na Kristiyano? Meron ba kayong maipakikita kahit isang talata sa Biblia na tinawag ng mga apostol ang kanilang sarili na mga Kristiyano? Aba, hindi po. Sapagkat ang terminong Kristiyano ay derogatory term na ginagamit ng mga hintil sa Antioch laban sa mga followers ni Yahushua. Paano po kung tawagin ng Panginoong Yahushua ang kanyang mga tagasunod? Ayun nga, sa ating binasa kanina, maging sa Biblia, pag binasa ninyo, ang tawag ay brethren, disciples, or saints. Di ho ba? Ito pa ang sabi sa isang referensya natin, Jesus didn't call his followers Christian.
The word Christian didn't exist in Jesus' time and didn't come into use until a long time after he physically left our planet. So Jesus didn't say anything about being a Christian. Ay isipin ninyo sa buong lifetime ng ating Panginoong Yahushua ay hindi po niya nadinig yung pangalang Christian. Ang tumawag kasi dyan sa Antioch ay yung mga taong umuusig sa Yeah. mga followers, disciples ng ating Mhm. Panginoong Yahushua. Ang Panginoong Yahushua po follower ni Yahuwah. Isinugo ni Yahuwah si Yahushua para siya naman nating sundan. Kaya nga ang sabi ng Kristo din doon sa Gis 30 ng Juan, I and my Father are one. In what sense? Sapagkat ang sabi rito, that is because what I thought was not from myself. The Father who sent me told me what to say and what to teach. And I know that whatever He says to do will bring eternal life. Kaya yun ang dala-dala ng ating Panginoong Yahushua. Hindi ho siya nagdala ng ano pa mang mga terminong katulad ng Kristyanismo. Ginamit po yun ng mga taong umusig sa mga alagad niya. Yeah. Kaya Tapos yung na-clarify develop, natin. no? Parang ang nangyari doon sa salitang Kristiyano na develop. Kasi ang nakasulat doon sa mga talata ng Biblia, pinasimulan anyang tawagin sa Antioch ang mga alagad na Kristiyano. Yun. Para Oo. ano? Ba't sila tinawag na Kristiyano? Yun ang hindi natin inalam nun eh. Di ba? Hindi natin alam yun. Para sila insultuhin. Maliliit Ayun. na Kristo. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya kailangan tayo nagsasaliksik. Hindi tayo basta, oh, Kristiyano ako. Hindi mo ba alam yung salitang Kristiyano, derogatory yun? Di ba? Yeah. Derogatory yun. Oh, magiging normal ba? Kasi derogatory. Halimbawa, tinawag yung isang community, mga impacto. Oh, di ba? Di ba? Mga impacto, isang community. Oh. Tapos bandang huli, nung tumagal, hindi, sige, mga impacto na tayo. Hayag ba kayo nun? Na-adapt na. Di ba, in-adapt nyo na. So, kailanman, ang derogatory word o derogatory call, hindi natin gagawing normal. Tingnan nyo, tayong mga Pilipino, may kaugalian tayo, sinasabi ng mga, di ba sa Pilipinas mahilig manukso yung tao eh. Babansagan ka eh, di ba? Oh, babansagan ka nila eh. Ano bili ng nanay sa atin pagka tinatawag ka sa pangalang hindi mo naman pangalan? Pag binabansagan ka ng isang tao para ka insultuhin, wag mong papansinin. Huwag mong papansinin. Wag kang lilingon. O, di ba, pangalan mo Ernesto. O, di ba? O, papangalanan ka ng ibang pangalan. Wag mo kanyang papansinin lalo na kung gusto kang insultuhin. O, di ba? Yeah. O, Totoo yun. wag kang lilingon, sabing ganun. Para tumatawag sila sa hangin. Hindi mo sila narinig. Kaya, Tama. hindi tama na yung derogatory call maging normal. Yun na nga nangyari. Naging normal. Tinawag na tayong ano. Christian. Pumayag tayo, mga Kristiyano kami. At ang buong sumasampalataya kay Yahushua, tinanggap na yan. I am a Christian. Sabi mo, tinanggap yon. Bakit ngayon pinag-aaralan natin, baguhin natin yan? Ang Biblia nga eh. Ano po ang Useful for Biblia? correction. Kinokorek ka eh. Pag Mm-mm. kinokorek tayo ng Biblia, magpakorek tayo. Di ba? Ngayon, ito pa kapatid na Jeriel. Meron pang mga buong, pag tinanong mo, ano ba relihiyon ninyo? Aba, kami po'y born again Christian. Ayan. Baka hindi nyo alam. Bueno, ayan bang born again, yan ba ay isang relihiyon? Sapagkat ginawa yan ng ibang mga tao na relihiyon. We are born again Christian. Mm-hmm. If you are not born again Christian, you will not inherit the kingdom of God. Yan, ganyan ang mga sabi ko nila. Ito ngayon ang batayan nila kapatid na Jeriel. Basahin natin. Let's go to John 3:3. Yahushua answered. Ito ang Kristo. Pag nakita nyo po yung mga letters na yan, ano? Yan ay mga Hebrew letter. Actually, yan ay Paleo-Hebrew letters. Na yan ay mga letters. Ang pagbasa niyan, mula sa kanan, papakaliwa. Tapos ito nang kasunod, yung answered, mula sa kaliwa, papakanan. Ano? Kaya, Yahushua answered, I assure you, everyone must be born again. Tandaan natin ha. Everyone must be born again. Anyone who is not born again cannot be in God's kingdom. Yan ang sinasabi dyan. Everyone must be born again. Okay? Wala ka namang mababasa dyan, born again Christian eh. Nasaan yung Wala. Christian? Wala. Kasi pag dinagdagan mo yan
Kahit tuldok lang, maliligaw ka na, mamamali ka na. Di ba? Exactly. Yeah. Kaya nga sabi, oy, huwag kayong magdaragdag. Kay tuldok, kay kudlik, huwag niyong daragdagan. Di ba? Sa Mm. ano bang, huwag niyo lang tatanggalan ng ano. Yung tuldok, kudlit, bawal. Yung pang nilagyan mo yung born again, tapos nilagyan mo ng Christian. Ngayon, kapatid na Jeriel, anong ibig sabihin ng ating Panginoong Yahushua? I assure you, everyone must. Yung salitang Mhm. must ay Kailangan. inevitable po. Kailangan po. It is a Mhm. must. Kailangan. Kailangan maging born again. Para Yeah. ano? Anong sabi? Anyone who is not born again cannot be in God's kingdom. Hindi ka So, makakapasok. oo. So, ang tanong natin ay, ano itong born again na ito? Sasagutin na natin. Ito po'y proseso Mhm. para tayo ay makasama sa kaharian ng Diyos. Ano katunayang proseso ito? Let's go to 5 down to 7. Ayan. Ito. Yahushua answered, believe me when I say that everyone must be born from water and the Spirit. Ayun, Ha? proseso. Yeah. Proseso yan, ha? Anyone who is not born from water and the Spirit cannot enter God's kingdom. The only life people get from their human parents is physical. Ito yun. Yan lang ang makukuha mo dun. Pinanganak ka ng nanay, pinanganak ka ng nanay dahil sa yung nanay mo ay nagdalang tao dahil sa iyong tatay. Ay, ang sabi niya. Ang sabi diyan, maliwanag. Ano sabi diyan? The only life people get from their human parents, nanay, tatay natin, physical is physical. Itong physical na to. But the new life, ito na yung the new life, that the Spirit gives a person is spiritual. Don't be surprised that I told you, you must be born again. Ayan. Ibig sabihin, dapat kang ipanganak uli. Pero ang ibig ba sabihin nun Papasok ang mga papasok pangalawa. ka muli doon sa bahay bata ng nanay mo, papanganak ka uli. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Ito Spiritual yon. ito eh. Itong Spiritual. kahulugan nun. Oo, Mhm. spiritual ang Ngayon, kahulugan ito yan. po, kapatid na Jeriel, no, bago natin ituloy po yan, tatandaan po natin, the life that we get from our human parents is physical. Mhm. Ngayon, para tayo po'y maugnay sa spiritual o sa Diyos, kailangan tayo dumaan sa proseso ng magiging born again. Yan. Ayan ang sabi. Ang sabi, matatanggap natin ang new life. Na yan nga ang spirit that gives a person is a spiritualism. Kaya para tayo po, kasi pag sinabing human parents, physical po yun, normal po yun eh. 'Di ba? Ang higit doon ay spiritual. Para tayo maging spiritual, kailangan dumaan ka sa proseso ng pagiging born again. Paano po yun? 1 Peter 1:23. Ito. Yeah. You have been born again. This new life did not come from something that dies. Yun. Okay? Sino ba yung pinanggalingan ng physical? Nanay, tatay, namamatay yun eh. Ayun. It came from something that cannot die. Sino ngayon Ayun. ang pinanggagalingan ng Ang buhay na Diyos. yan? Ang Ang Diyos ang Diyos. hindi namamatay. Yeah. You were born again through God's life-giving message. Ayun na. Ayun. Ulitin natin para mas matindi ang dating. You were born again through God's life-giving message that lasts forever. Ay, liwanag yan. Ayun. Sa makatuwid, Napakaliwanag yan, no? maliwanag po na yan ay isang proseso. Mhm. Hindi ho isang samahang relihiyon na relihiyoso. Ang sabi nga po kanina sa binasa natin, let us go back to John 3:5 down to 7. Ang sabi nga, through the message of God, life-giving message of God. So it is a process. Paano po yun? Ang sabi, pangaralan, sumampalataya, bautismuhan. Yan tinutukoy dyan, no? Ayan, no? Mhm. Anyone who is not born from water and the Spirit cannot enter God's kingdom. So that the process of being born again is through the water, through the baptism. And once you receive that true baptism, you receive the Spirit. And then you are guaranteed that you will be an inheritor or you Yan. will be an heir of God's kingdom. Sa kaya mahalaga po yan, isang proseso po yan. Hindi ito isang samahang ginawa nilang samahan ng reliyon. Born again Christian daw sila. Yan po ay koreksyon na naman ng Biblia. Kinukorek po tayo. Yan po ay isang proseso. Ito ho, paano po yun? Sa pamamagitan po ng mensahe. Ano yung mensahe? Salita ng Diyos, Ebanghelyo.
tinanggap ng tao, na yun ay nagbibigay ng buhay na panibago sa tao. Magkakaroon siya ng pag-asa para siya po ay mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. Yun ang ibig sabihin nun, spiritualism. Sapagkat ang nakukuha natin sa ating human parents ay physical, namamatay. Ang salita ng Diyos at ang Diyos na nagsalita, walang kamatayan eh. Ang langit at lupa ay mapaparam, pero ang salita ng Diyos ay hindi. Kaya through the process of receiving the gospel or the message of God, we will be born again and we will be baptized and receive the Spirit that guarantees our being inheritors or heirs of God's kingdom. Kaya nasagot po tayo, kapatid na Jeriel, ng ilan sa ating, pangalawa na yung ating, pangatlo na yata yung ating nasagot na yan. Ito Kasi pang marami tanong. pong nagtatanong sa atin eh. Marami pong nagtatanong, paano daw ito? Paano daw ito? Ano daw ibig sabihin nito? So, hindi po namin sinasabi lahat ng katanungan nyo may sagot kami. Pero may sagot ang Biblia. Yan po ang ginagawa namin ng kapatid na Erning, na ginaguide namin kayo sa Biblia. Tignan ninyo kung yung pagkakabasa natin at yung pagkakaunawa po namin na binibigay namin sa inyo, yung ba talaga ang dapat na maging Biblical. pangunawa ko rin? Yeah. Hindi namin sinasabing, this is it, you have to believe this way. No, No. hindi gano'n. Investigate Magsuri. what we said. Yan. Exactly. Suriin ninyo, usisain ninyo kung yan nga ang tamang maging konklusyon natin sa ating nababasa. Opo. Ngayon, ito po, pangatlong, pang-apat na ito. Ang tao po ay may puso at may isip. Ang tanong nila, alin ang dapat sundin? May sabing iba, isip daw. Bakit? Bakit daw isip? Kasi lubos na masama at mandaraya ang puso. Higit sa lahat, nasangkap ng katawan ng tao. Let us read this po. 79 ng Jeremiah. Ito muna sa Tagalog at saka sa English. Ang puso ng tao ay mandaraya. Higit sa lahat at lubos na masama. Sinong nakakaalam kung gaano ito kasama? The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Sa makatwid, pagka ating pinuntahan at kinonsulta sa Biblia kung ano ang puso ay ng tao'y mandaraya. The heart is deceitful above all things. Sipin ninyo, kaya mga kapatid, ang puso ay damdamin. Feelings po natin yun eh. Di ho ba? At ayon sa iba, ang puso natin ay dapat daw sumunod sa isip natin. Bakit? Sapagkat kung ang isip natin ay sumusunod sa katotohanan ng salita ng Diyos, magiging tama ang pag-iisip natin. Saka lang magre-register daw yon sa ating puso. Pagkatama ang ating iniisip, sapagkat ang tinanggap natin ay aral ng Diyos, ang puso natin tatanggap ng magandang isip. So yun ang matataglay ng puso natin. Yan ang sinasabi ng iba. Kaya mali din daw na sabihin na kasi yan ang gusto ng puso ko eh. Ang sabi nga yan, ang puso ng tao ay mandaraya higit sa lahat. Kaya mga kapatid, atin damdamin pong... kasi yan eh. That's emotion. That is where our emotion. Tingnan nyo, kapag meron kang emotion, hindi naman yung ulo mo sumasakit kaagad eh. Ano sumasakit? Di ba? Para nararamdaman mo. Di ba? Nararamdaman mo dito sa puso mo. Nahihirapan kang ng humingi. Bakit? Yes, kasi nga, yung puso, at saka sabi nga natin eh, alam mo, yung puso, traitor eh. Diba? Totoo yun. Diba? Totoo, Traitor yan. Bigla na lang atakihin ka niya, patay ka. Bueno, ano hong pahayag ni Haring Solomon na binigyan ng Panginoon Diyos na hindi pangkaraniwang karunungan at pagkaunawa at hindi pangkaraniwang kaalaman? Itong sabi niya, ating ikumpara. Dalawang translation ito, kapatid na Jeriel, no? Pero dito sa dalawang translation na ito ay parehong talata pero binabanggit yung isipan at saka puso. Pakinggan natin. Next slide. Sige. Ito, nakasulat. Itong ating mababasa sa New International Version at saka sa sa Easy to Read version. Ayan po, nakasulat sa inyo. Yan. Ayan. 23 first. Above all else, guard your heart. Ayun. Ang sabi, bantayan mo puso mo. For everything you do flows from it. Ayan Above all, be careful what you think. Yan naman ang nakasulat. What you think. Because your thoughts control your
life. Ayun. Ayan. Yung magkaibang ano, no? Sabi diyan, above all else, yun munang sa taas, 23, guard your heart. Bakit? For everything you do flows from it. Tapos at 23 din naman, ng ERB naman, ano? Above all, be careful what you think because your thoughts control your life. O ito Totoo. ngayon. Sige, Ha? sige. Ayan. Ano ba ang kumokontrol sa ating buhay? Isip o Sabi diyan, puso? ano? Yung utak. Di ba yung sabi, above all, be careful what you think because your thoughts, yung ating isipan, control your life. Okay, okay. So, diyan po, kapatid na Jeriel, ay pinipresent po natin sa ating mga taga-subaybay ang iisang talata ng Biblia, 4:23 ng Proverbs sa iba't ibang Mhm. translation. Diyan po sa New Yes. International Version ay sinabi po ni Haring Solomon, guard your heart. Eh bakit po ganun ang pagkakasabi? Kasi doon sa binasa natin kanina, sa Jeremiah 17:9, one reason why we should not follow our heart. Instead, we have to guard our heart. Sapagkat ang ating heart po, deceitful po yan eh. Di ho ba? Mhm. Pwede tayong dayain ang ating puso, kapatid na Jeriel. Bakit? Tama. May minana tayo eh. Ano yung ating minana? Yung pong wickedness, paglabag sa utos ng Diyos kay Adan at kay Eva. Kaya ang puso natin per se, hindi natin pwedeng pagtiwalaan eh. Ang sabi nga, if we follow our heart, we follow untrustworthy guide. Kung ating susundin ang pasya ng ating puso, ay tayo po ay sumusunod sa hindi mapagkakatiwalaang gabay. Di ho ba? Kaya bago natin talakayin yung easy to read version na yan, na dyan naman, hindi heart ang binabanggit. Ang binanggit naman ay isipan, no? Sapagkat ang sabi, be careful what you think. Samantalang sa New International Version, ang banggit ay, guard your heart. It is the Yeah. heart. Whereas in ARV, it is your thinking. It is your mind. Okay? What we're talking about here is which to follow, our mind or our decision of our heart or the decision of our mind. So, we're given in this the same verse and chapter, but of different translations about heart and thinking or our mind. Now, ito po yan. Love comes from our heart. We are in fact blinded to our own heart's deceitful nature. Malimit tayong madaya ng ating pong mapandayang kaisipan. Totoo po yun eh. Alam nyo kasi, ito po yan. When we rely on our own heart or damdamin or feelings, we end up unable to tell right from wrong. Totoo po yun eh. Bakit nga po? Sapagkat there is a phrase spoken by Jessica. Itong si Jessica, kung napanood nyo, ay isang karakter sa movie na kung tawagin ay Merchant of Venice. Love is blind. Ito ay isang popular and well-known idiom. Ang idiom is a phrase or expression that has a figurative meaning different from its literal meaning. Pag sinabing idiom po, hindi tumutukoy sa literal na kahulugan, kundi ito'y figuratibo, may tinutukoy na iba. Na ito ay sabi nga, that reaches back to at least the early 1400 years or earlier than that. May kasabihan po, love is blind. Hindi lang yon. Love is blind in death. Ano ibig sabihin? People in love can't see and ignores the problems or faults or imperfections that their partners have. Totoo po yun eh. Yung kasabihang love is blind in death. Ang taong umiibig, yung iniibig niya, ano man ang sabi ng iba, wala siyang pakialam. Death nga eh. Bingi nga ang pag-ibig eh. Ano man ang itsura niya, kung mahal niya, ay he doesn't care. Kaya nga po, love is blind eh. Di ba? Alam niyo, kung natatandaan niyo, kapatid na Jeriel, mayroong hit song noong way back 1977 eh. Ang pamagat po ng hit song na yon ay nakakalungkot nga lang sapagkat ang lyrics ay parang hindi maganda eh. Ang pamagat po ng kantang yun ay You Light Up My Life. Meron dong linya na ganito eh. It can't be wrong when it feels so right. Tatandaan nyo ba yun?
Ayan, sa edad natin, inabot natin yan. Yeah. You light Kasi up Anne my Murray. life. Anne Murray. Oo, yan. Na ang sabi doon sa Si Anne lyrics Murray na ang yun, kumanta niyan. nang sabi, it can't be wrong when it feels so right. Hindi ito maaring mali kapag ito'y nararamdamang tama. Nakita nyo? Knowing right from wrong based on feelings o heart is a dangerous and unbiblical way to live. Tatandaan po natin yon. Kaya, the heart is deceitful above all things and it is extremely sick. Who can understand it fully and know its secrets motives? Yan ang nakasulat sa ibang salin ng Biblia. There is no way po to fix the heart. There's no way. Dadaan ba tayo sa heart surgery? No, no, no. Rather than needs a new heart, how? How can a person have a new heart? Ito po ang nakasulat sa ikalawang Korinto. Itong tungkol sa puso. Sapagkat ito, katutubo ito. Namana natin ang wickedness. Sa puso natin po yan. Antong kailangan natin. Therefore, if anyone is in the Christ, ayan na, he is a new creation. All we need is a new heart. We have to replace the old heart with a new heart. How could we have that new heart? Ang sabi, therefore if anyone is in the Christ, kung ikaw ay nasa Kristo, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Kaya pag tayo nasa Kristo na, bago na tayo. Bagong nilalang. Ang bagong nilalang, taglay nyo ng isipan ng ulo. Sino ng ulo? Ang Kristo. Ano ka na ng Kristo? Tinuring ka na niyang katawan niya. Di ho ba? Sa anatomy ng tao, ang nasusunod po ay ang ulo, ang Kristo. So, para magkaroon tayo ng bagong puso, hindi yung deceitful heart na, kailangan tayo po maging sa Kristo. Mahalaga po na mapabilang sa ating Panginoong Yahushua sapagkat magiging bagong creation ka na. Kapatid na Erning, kaya nga, ang sabi ng Diyos, magkaroon kayo ng isipan. Oh, sabi ni Pablo, sabi ni Pablo. Di ba? Sabi ni Pablo, magkaroon kayo ng isipan katulad ng nakay Yahushua. Hindi niya sinabing magkaroon kayo ng puso. Isip. Tama. Isip. Yan ang mas tama. Opo. Ngayon, ito. Kung tayo po ay nakay Yahushua na, we are now followers, saints, disciples, brethren na tayo ng ating Panginoong Yahushua. Kasi ang panganay nating kapatid, ayon sa ibang talata ng Biblia, si Yahushua. Yes. Kapatid na Yahushua. So followers tayo ni Yahushua, kapatid pa natin siyang panganay. Pero pag tayo po ay nasa Kanya na, mayroon na tayong bagong pag-iisip, mayroon na tayong bagong heart. Ang pag-iisip natin nakabatay na, naka-unite na sa isipan ng Kristo. Ang atin po na puso ay bago na. Pusong makakristo na. Ibig bang sabihin nun ay magiging tagapagmana na tayo kaagad ng kaharian? Itong gagawin pa natin, Galatia. Ito nakasulat. Ayan. Pakibasa natin. For the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Ayun. Kaya pagka tayo po kay Yahushua na, hindi ibig sabihin ay garantiya na kaagad yun para tayo po ay maging tagapagmana ng kaharian ng Panginoon Diyos. Kailangan po, tandaan natin, kay Yahushua na tayo, pero tayo flesh pa rin eh. Anong sabi ng Biblia tungkol sa flesh? For the flesh lusts against the spirit. O di ba? Sapagkat ang ginugusto, ang pagnanasa ng ating katawan, kumukontra doon sa espiritu eh. Di ba? And the spirit against the flesh. At saka ang espiritu ay kumukontra din sa laman. Hindi natin pwedeng pagsamahin. Kay Yahushua ka na, nabubuhay ka pang nasa laman. Ano-ano yung gawa ng laman? Aba, ay alam na alam po natin. Pakikapit, pangangalo niya, pagmumura, pag-iimbento ng mga salita. Di ano pa? Aba, ikaw ay nagninegosyo, ginawa mo negosyo ang relihiyon. Ano ka? Nasa lamang ka. Anong ginawa mo? Aba, yung mga abuli ng mga kapatid, kung saan mo ginamit? Pinagawa mo ng Pilipina Rina. Pinagawa mo ng ospital, tapos sasabihin mo para sa mga kapatid. Nako, karanasan ko yun hanggang sa maubos yung aking, anong tawag doon, pondo ng mga ministro natin, tayo. Yung tinatawag nila Sandre. Sandri daw. Para sa atin, sun-dried.
Pride, tuyot. Naubos yung sandrin natin. Nakala ko ba para sa mga ministro? Nang ako'y magkasakit singil ng singil. Hinuhulugan ko pa weekly sa tulong natin o sweldo di ba? Ano yun? Last pa rin yun Kaya pag kay tunay na kay Yahushua, wala ka na sa last. Hindi mo na pinaghahari yung pagnanasa ng laman na kontra sa sa gusto ng Espiritu. Bakit? And these are contrary to one another. Hindi pwedeng pagsamahin yan so that you do not do the things that you wish. Kapag kung ano yung wini-wish natin, malimit na kontra sa kalooban ng Panginoon. Diyos po yan, kapatid na Jeriel Kaya, ito tanong natin. So, according to Yahushua, what do we all need to know about our heart? Is it the heart that follow our thoughts or mind? Or the mind follows the heart? Magandang tanong yan. Let us read this. Yan. Ayan, 15:19. Next slide. For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies. Okay, Ayun. sabi diyan, from out of the heart, mula sa puso, Ayun. proceed evil thoughts. Nakita nyo? Mula doon sa puso, magkakaroon ka ng evil thought. Yun, Hindi galing sa vice puso. versa, mula sa puso. Pupunta yung evil thoughts. Ano-ano yun? Murder, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies. Ayun na nga, sabi nga, pag tinagalog mo masasamang isipan, pagpatay, pangangalo niya. Ano ba yun? Adultery ay pangangalo niya no? Yung fornication pangangalo niya rin halos yata yan doon sa Tagalog, di ba? Theft, pagnanakaw, false witness, o pagsaksi sa di katotohanan, blasphemy, mga paglapastangan. Pakikiapid at pangangalo niya. Sa makatwid, lahat ng yan po ay hindi galing sa isip, kundi for out of the heart. It didn't say for out of the mind. No, it is for out of the heart. Mula sa puso ng tao, nanggagaling ang masamang isipan. So, ang isipan follows the dictates of the heart. Okay? It is the heart that dictates our feelings and actions. Pag mabuti ang puso mo, mabuti rin ang isip mo. Pero pag masama ang puso mo, masama din kapatid na Jeriel ang isip mo. Di po ba? Yeah. Ano po ang katunayan? Na ito po ay totoo? Ito, basahin natin na ang sumusunod sa puso, isip. Hindi yung puso ang susunod sa isip, kundi yung puso ang susundin ng isip. Ito po, 6:45. Aklat ng Lucas. Luke. Ito nakasulat. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good. And an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Ayun, galing sa puso. O, di ba? Okay. Mga kapatid. So, yung puso, kapatid na Erning, sinasabi diyan, pagka may mabuti kang puso, mabuti rin ang gagawin mo Ayun. Diba? Totoo yun. Pag masama puso mo, masama din ang gagawin mo. Ngayon, pagka naman sa pagsasalita, sabi nga, masama sinalita mo, ang nag-process nun bago mo. Oo, yung puso, pagkatapos, pinrases ng utak, sinalita ng bibig. Ayun. Kaya ganito yan, kapatid na Jeriel. Hindi man nakikita ang laman ng puso ng isang tao, pero sa pamamagitan po ng kanyang mga gawa, nahayag sa atin kung anong klaseng puso meron yung isang tao. Pag mabuti ang kanyang ginagawa, mabuti puso niya. Pag masama ang kanyang ginagawa, masama puso niya. Sa makatwid itong mga tao, mga pwedeng magpanggap na mabuti ang puso. Paano? Yun ang problema dun Paano po pwedeng magpanggap ang tao na mabuti puso niya? Mabuti nagkakawang gawa, kapatid na Jeriel. Nagbibigay ng goodies. Kaya maraming Aprikano ang mga umaanib. Why did you join the Church of Christ? Well, they give me food. Okay, they give me food. Binigyan kami pagkain Kaya mabuti. they are good people. Mabuti yung, kunyari, mabuti yung ginagawa, no? Pero
Ang ibig bang sabihin, kung mabuti yung ginawa niya, talagang yung puso niya, yun. Yun naman, Ayun mapagpaimbabaw. lang yun. May tinatawag Oh, ang Kristo na, kayong mga parisayong mga mapagpaimbabaw. Ha? Ang yan. sabi pa nga sa ibang talata ng Biblia, para kayong katulad ng wika ng nitso na pininturahan ng puti sa panglabas, na sa panglabas ay parang malinis, pero sa loob ay puro kalansay at dumi. Yan. Yan naman ang sinasabi doon. Pwede kang magpanggap na may maganda kang puso sa pamamagitan ng mabubuti mong gawa. Huwag tayong padaya puron sapagkat may mga para sa iyo. Kung may mga para sa iyo nung panahon ng ating Panginoong Yahusya mapagpanggap, maraming para sa iyo sa panahon natin ngayon. Kailangan po ang kanyang aksyon na kabutihan o charitable deeds ay akay ng pag-ibig, wagas na pag-ibig at concern sa kanyang kapwa-tao. Wala siyang inaasahang kapalit. Kapatid na Jeriel. Yeah. Di Kasi po yung ba? iba magbibigay ng di umano tulong. Pero kailangan dumalo ka muna rito. Di ba? Patay Tapos kang mataya. gagamitin, o dami dumalo. Ilalagay ngayon doon sa media nila. Nako po, O oo, ano yun yung na. propaganda? So ginamit yung Propaganda. mga tao as propaganda. Di ba? Totoo yun. Ginamit yung mga tao as propaganda. Yung po ba mabuti? Di ba? Sabi nga Aba, ng Biblia, kung ikay magkakawang gawa, abay, wag mo nang ipamalita sa mundo. exactly. Di ba? Oh, ayun. Ang Sapagkat, ilan hindi eh. oo, pinamamalita pa eh. Pinaggiginis-ginis pa eh. Di ba? O yan. Meron pa silang mga ginis-ginis tungkol dyan. Ngayon, kung yan ang gusto nyo, kaya namin pinupuno yan, kasi based on the Bible, kinokorek lang naman po tayo eh. Hindi Oo. kami kailan pa naninirang puri sa inyo. Tigilan nyo yan. Kung gusto nyo gumawa talaga ng mabuti, di gumawa kayo ng mabuti. Huwag na ninyong i-televise, huwag na ninyong ipamalita sa buong mundo, ito nagawa nyo. You don't need that. You don't need that. All you need to do is do it. Do it because you want to help others. That's a good Correct. thing. Diba? That's a Uh, good thing. Helping others, that's a good thing. We are not against you helping others, but we are against those people who are helping others to use others to be their propaganda tool. there you go. Ayan. Yeah. That's the Nagiging problem. propaganda tool ninyo yung mga tao eh. Kawawa naman. Di ba? Hindi nila namamalayan. Pinopropaganda ninyo. Televise ninyo. Ito pinakikita nyo sa mundo. Mabait kayo. Pero, ano puso nung pinuno Ito ninyo? puso nila, kapatid na Jeriel. Nang itiwalag ako o kayo, tayo, huwag Mhm. silang tatanggapin sa mga pagtitipon lalo sa pagsamba. Ayan. Ayun, ngayon, Ayan. anong circular nila ngayon? Sinasabi ng mga kapatid sa iglesia na sinasabi, hindi, binabanggit na sa amin na actually nga sinabi na nung ministro na kailangan anyang kausapin na kayo para magbalik loob. Ano ba sa talaga sa dalawa sa totoo, brother? Anong susundin nyo? Utos ba ng Diyos wag kaming kausapin? Opo. Bakit ngayon kakausapin nyo kami? Pinapalitan niya yung utos ng Diyos. O di ba? Malaki problema. Yeah. Malaki problema nitong tao ito, kapatid na Erning eh. Kasi nga, kung gusto mo talagang gawin yan, una mo munang i-announce, hanapin mo muna magulang mo. Ah, hanapin mo muna magulang mo. Di ba? Yung Hmm? munang mga sambahayan mo. Yung sambahayan mo, mga kapatid mo, sila muna ang tulungan mo. Pabalikin mo. Oh, puntahan mo, hanapin mo. Alam mo ba kung nasan sila? O, yan ang tanong eh. Di ba? Sa mga tweet, meron pa nga mga, ewan ko kung gaano katotoo, no? Wag naman sana ninyong pangalatin yan, na nagbalik loob na anya bago namayapa. Ano? Bago daw namayapa, nagbalik loob na. Sino? Merong mga ganyang salita eh. Ito po, i-announce namin. Hindi po namayapa. Wala akong ganun. Di ba? Pero sinasabi sa inyo, nakapagbalik bago mamayapa. I don't know how true was that, but there are some of you who are saying that to us personally. So, do we believe it? We don't know. We might believe it, we might not. But what you are saying that they were able to return, we will not believe that because we know it's a lie. Hindi ba? Yes. Yun lang yan eh. Pero naniniwala ba kayong sinabi sa amin? Sinabi mo eh. Di ba? Sabi mo, sabi sa iyo eh. Di ba? Wag kami tanungin mo. Ang tanong, naniniwala ka ba doon sa sinabi sa iyo? Yan ang tanong, kapatid na Erning, di ba? Kaya nga Ngayon, yung puso, bantayan. Mhm. bantayan talaga. Ngayon, sapagkat
kahit tayo kay Yahushua na, flesh pa rin tayo. Mayroong propensity o tendency na tayo ay magiging magnasa ng laban sa espiritu. Ano kailangan natin? Next slide po. Ito. Ito, yung tagubilin. Trust in the Lord, Yahuwah, with all your heart and lean not on your own understanding. Yan. Huwag ito sa sarili mo lang pagkaunawa, no? Sabi nga, trust in the Lord or trust in Yahuwah with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Sa lahat ng bagay sa buhay mo, kilalanin mo siya. And He shall direct your path. Yan po kapatid na Erning ang nangyari sa atin. Dinirect tayo ng Diyos eh. Do not be wise in your own eyes. Yun. Ayan. Fear Yahuwah or fear the Lord and depart from evil. Yan po kapatid na Erning ang dapat nating gawin. Dapat tayong lubos na magtiwala sa ating Diyos. Ngayon, sa tao gusto nyo magtiwala? No problem. Hindi ba? Hindi natin sinasabing, hoy, wag nyo pagtiwalaan yung pinuno nyo. No, we're not saying that. Magtiwala ka, sabi nga, you can trust but verify what he was saying. Verify Correct. his actions. Ha? Yan, mahalaga po yan eh. Bine-verify ninyo, sino ba itong taong ito? Ano ba yung tinuturo nito sa akin? Ang tinuturo ba nito eh talagang nakasulat sa Biblia? O baka naman para sa personal lang niya. Eh, di ba? Exactly. Yeah. Yan ang ano yan eh. Sabi nga, wag nating pangawakan. Hindi, naintindihan ko naman yung doktrina eh. Sabihin nung iba sa atin, di ba? Naunawaan ko yung doktrina eh. Kung naunawaan mo, sige, paliwanag mo nga. Kasi pag tinanong natin yung mga member ng iglesia, lalo na kapag lalapit sa atin, ano, mga Yahusian, umanda kayo, mga lalapit sa atin yan eh. Dapat may tagubilin daw sa kanila eh. Oh. Kung hindi naman nila susundin yun, mas mabuti. Di ba? Pero kung susundin nila yun, alam na natin ang sagot. Alam na natin ang gagawin natin. Ano po, itatanong namin sa inyo. Paliwanag mo nga, ba't kami dapat bumalik? Isa lang isasagot niya, kapatid na Erning eh. Hindi, tatawagin ko po yung ministro. Hindi, ikaw mismo magpaliwanag. Ikaw nagsasabi sa amin eh. Inatasan ka nila, gawin yan. Bakit mo ginagawa ngayon yan? Bakit ako dapat magbalik dyan? Sige nga, paliwanag mo. Kapatid na Jenel, dagdag pa dyan, susog, Ang circular, wag tayong kakausapin. Hindi naman karamihan sa mga iglesia ni Cristo, hindi naman sumusunod sa circular. Hindi. Bakit? Kinakausap tayo eh. Yes. Kinakausap tayo. At saka dyan sa kanilang circular na nadinig natin na papagbaliking loob daw yung mga tiwalag na, marami din hindi susunod dyan eh. Kung paano maraming hindi sumusunod, na wag daw tayong kakausapin, pinakausap tayo sa telepono, personal, pag nag-meet tayo. Di ba? At saka, kung tayo man ay magbabalik loob, kapatid na Jerel, hindi po sa relihiyon na kukwartahan ka lang. Hindi sa relihiyon na alipinin ka lang. Umawak ka ng tungkulin. Kaya wala na, marami nagre-reklamo. Nako, kailanman huwag kang hahawak ng tungkulin dyan. Bakit? Aalilain ka dyan, aalipinin ka dyan. Magbantay ka, gumawa, maglinis ka. Wala ka ng panahon sa sarili mo eh. Hindi ho ba? Kaya meron nga dyan, meron nga dyan kapatid na Jeriel, na bagong asawa, nag-asawa siya, pagkatapos sabi ng asawa, wala ka ng panahon sa akin, puro ka na lang doon sa kapilya. Anong pipiliin mo? Kapilya mo o ako? Sabi niya, siyempre ikaw. Di iniwanan niya tungkulin niya, bumawa sa tungkulin niya. Kanino dapat magbalik loob, kapatid na Jeriel? Sa institusyon o kanino? Babasahin muna natin to. Ito po muna. Sa Joel chapter 2 verse 12, even now declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning. Mga katwid, kung tayo magbabalik loob, hindi po sa relihiyon na samahan, na kukwartahan ka lang, na aalilain ka lang, aalipinin ka lang ng mga leader. Hindi po. Ang sabi ng Diyos, even now declares the Lord Yahuwah, return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning. Sa Diyos tayo babalik. Tama yun. Sa Diyos ka dapat talagang magbalik loob. Alam nyo, kapatid na Erning, yung ginagawa niyang mga leader. Kasi sabi minsan, tinatanong tayo, bakit ba ang focus nyo, Iglesia ni Cristo? Kasi ang karamihan nung nagtatanong sa amin, mga Iglesia ni Cristo. Exactly. Diba? Yung mga dati natin, kasi kilala naman nila tayo, mga kapatid natin sila. Sasagutin namin. Ayun pa isa, ba't hindi daw tayo magbalik loob? Kaya sinasabi natin sa kanila, teka muna, ano ba yung ibig mo sabihin ng pagbabalik? Kanino ba kami dapat magbalik loob? Sasabihin, bumalik na kayo sa iglesia. Hindi na nakasulat, brad eh. Ang nakasulat sabi nga dyan sa binasa ng kapatid, return to me.
Sa Diyos Sabi ka na, magbabalik loob. Ba't dyan sa iglesia ka magbabalik loob? Ba't sa organisasyon ka magbabalik loob? At sino sa Diyos, magpapasya kung balik na ako? O, yan yun, ang tanong. yun O, ang di ba? tanong. Sino magpapasya kung balik na ako sa Diyos? Iyan na naman pinuno. Yang nagsasabing tagapamahalang pangkalahatan daw siya. Alam mo, brother, ito na pagsasalita namin ngayon, direkta na sa iyo. Tigilan mo magpatawag kang tagapamahalang pangkalahatan. Hindi para sa iyo ang titulo na yan. Bakit? Sapagkat hindi ikaw ang pinagbigyan ng Diyos ng lahat ng kapamahalaan. So kung sino ang pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan, yun ang tagapamahalang pangkalahatan. Tandaan Exactly. natin yun, Totoo yan. o mga kapatid namin at mga kapatid namin at kaibigan naming Iglesia ni Cristo, basahin ninyo Mateo 28:18. Malalaman ninyo, si Yahushua ang pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa. So siya ang tagamalang pangkalahatan. Kaya kung meron man kayong isipan dapat taglayin, yung isipan ni Yahushua. Ah, yun ang isipang masunurin sa Diyos. Lilinis ang ating puso kapag yung isipan na yon ang ating tinaglay. At mula dun sa puso, ang ibubukal nun sa atin na susundin na natin yung mabubuting bagay na. Bakit? Malinis na yung puso eh. Pag marumi yung puso, ang ibubukol niyan, ang ididikta niyan sa isip mong gagawin mo, masama, evil. Hindi tama. Hindi po ba? Kaya napakahalaga ng ginagawa po nating pag-aaral na ito. Kaya kami po ay hinihikayat kayo, siyasatin ninyong mabuti. Yung ano yung pananampalatayang ipinakakain sa inyo. O, questionin ninyo sila. Kasi hindi po tayo makararating sa tama kung hindi natin, kahit sa school pag nag-aaral kayo, hindi po ba sa eskwelahan, masama ng isang estudyante, tango ng tango. Oo, oo, Ganun oo, na lang, oo. ganun. Oh. Naintindihan ba ninyo? Oo, 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 oo. O, Yun naman, test. bukas, final exam. Pagdating ng exam, patay, Bagsak. bagsak. Bakit? Ayaw ka kasi magtanong Ayaw mong linawin yung itinuro sa'yo. Linawin po natin yung itinuro sa atin. Kaya dito po sa Iglesia ni Yahushua, sinasabi namin palagi, itong aming pinapahayag sa inyo, huwag niyo muna basta tatanggapin. Usisain niyo muna. Ito ba ang talagang nakasulat? Tama. Kapatid na Erning. Bueno, mga mahal na kapatid, kami po ng kapatid na Jeriel ay mga alipin lamang ng Diyos. Hindi ho kami may-ari nito mga salita ito. Ito yung mga aral ng Panginoon Diyos sa aming hangarin po na tayo po makasunod sa tama, yung biblical. Kaya nga ang ating title ngayon The Bible is Useful for Correction. Let us be corrected ng aral ng Diyos. Kung ano yung mali, kahit na ating kinasanayan na, kung mali po, pasaway tayo sa aral Yeah. ng Diyos hanggat may buhay tayo. Kahit pa, sa pakiramdam nyo, Ay, tama. sabi nga, it can't be wrong because it feels so right. So right, yeah. Muna, wag nyo maging filosofiya yun. Kasi, if it is so right, it could be wrong. Hindi ba? Sabi Yeah, nga, totoo meron yun. din naman kasabihan Yeah. It's what? Sabi nga, it is, ano yun? Sabi doon, kapatid Nenning, it's true to be true. Parang ganun Yeah. Di ba? Yung, it's so true It's to be good to true. be it's good to be true. It's Yeah. so good to be true. It's so Ayan. good to be Di true. ba? Yeah. So good Pakiramdam mo, good na good Pero, Yeah. tama ba? Baka madaya ka nung pakiramdam mo Tandaan natin na pinag-aralan natin, yung pakiramdam, dito nang gagaling yan, sa puso, di ba? Ang sabi ng Biblia, mandaraya yung puso, kaya unawain mo mabuti. Tingnan mo muna kung malinis yung ibinubukal niyan. Baka Tama. ibinubukal niyan marumi. Madadaya ka niyan. Kaya mahalaga ang magsaliksik. Ang ganda nga nung salitang Tagalog doon sa Yeah. lumang tipan Ano po sabi kapag Usisain. narinig? Usisain ninyo. Usisain ninyo ang mga aral. Usisain. Yan po kapatid ng Erning. Okay po, mga mahal na kapatid, hanggang diyan po at tayo mananalangin. Ama naming Yahuwah, marami pong salamat sa Opo. mga pagkakataong ibinibigay mo sa lahat ng mga liwanag. Salamat po. Tulungan mo po sanang mag-imbestigang marami. Alam naming maraming tagapangaral. Timbangin namin kung ang pinangangaral ng mga tao, kahit kami, ayun nga ang kalooban mo. Kaya po, Amen. tulungan mo po ang mga taong nakikinig. Tulungan mong sila mismo magsaliksik.
Unawaing lubos ang iyong mga sinasabi. Sapagkat binigyan mo kami ng kani-kanyang isipan. At ang isipang bigay mo sa amin, napakahalagang sangkap ng aming katawan at pagkatao. Sapagkat Opo. mula sa aming pakikinig, ito po'y ipoproseso, ang mga impormasyon na ipoproseso ng aming isip. At yan po ay ilalagay sa aming mga puso. Tulungan mo po ng aming mga isipan ay maging matalas sa pag-unawa ng iyong kalooban upang huwag kaming magkamali sa aming ikakarga o ilalagay sa aming mga puso. Sapagkat kapag naroon sa puso ang tama, ang iyong kalooban, ibubukal naman ito pabalik upang aming maging aksyon ang mga tamang espiritual na pamamaraan. Sumasampalataya kami, Ama. Dininig mo po ang aming panalangin. Binasbasan mo na po ang lahat ng inaabot ng impormasyong ito. At tutulungan mo po na magsaliksik ang lahat para po sa kapakanan ng aming mga kaluluwa. Amen. Pinananalangin namin sa iyo ang lahat ng mga pinuno ng bansa, saan man Opo. bansa, Ama, at pinuno Opo. ng mga relihiyon. Kasama na po ang mga ministro sa Iglesia ni Cristo, ang mga pare sa Iglesia Katolika, ang mga pastor sa Protestante, ang mga imam ng mga Hudyo, at lahat po ng mga tagapagturo o mga nagtuturo sa anumang relihiyon, Muslim man o sa mga Hindus man, at kung ano man po ang kanilang pananampalataya. Tulungan mo sila nang matutunan nila ang iyong kalooban at yun sana ang ibigay nila sa maraming mga nilalang mo. Hindi hiling namin ang lahat sa pangalan po ng Panginoong Yahusya na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay po. Good night po sa inyo. Good Good night night po po. sa lahat. Good night Hanggang po sa sa lahat. susunod.